po agad natin mga kababayan, ito pong nakita nating balita na kung saan kanina sa live streaming ni Attorney Claire Castro or ni Yusek Claire Castro, meron po siya mga kababayang aksidenteng nasabi about dito sa pagkawala ni General Torre dyan po sa PNP bilang PNP chief mga kababayan. So ngayon, pakinggan po natin etong video na nakita natin mismo dito po sa YouTube channel ni Attorney Claire Castro. Ikinikredit po natin sa kanya yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po? So ito, i-play na po natin kasi may title po ito na Torre out, Nartatis in. Ano ang nangyari? So ito, i-play po natin. Pakinggan nyo ha. Nangyari kung sino yung maaasahan ng gobyerno ni PBBM, hindi niya pinaglaban. Yan. Pinaglaban yun. Mga clip. Pinaglaban yun. Pakinggan nyo ha. May mga instances lang na talagang kailangan mag-decide. Pinaglaban. Pinaglaban ang pwesto ni General Torre, pero may mga pagkakataon na kailangan talaga mag-decide. Being the president. Bilang ama ng bansa. At sana si General Torre, no? At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat. Diba? Sana matanggap niya. Ano yung sabi dito mga kababayan? May nag-comment kasi dito sa live ni Attorney Claire Castro. And then parang ang sinasabi nung nag-comment kung sino pa daw yung taong maaasahan at tapat kay PBBM, hindi daw po pinaglaban ni PBBM. Pero maliwanag naman na ipinaglaban ng presidente ito pong si General Torre. Pero hindi kasi mga kababayan sa lahat ng bagay, presidente lang yung nagdi-decide. So ngayon, kung titingnan ninyo, aksidente or pasimple na nadulas dito si Attorney Claire Castro at nasabi niya po mga kababayan na meron pong nakaatas kay General Torre na isang bagay or trabaho na siya lang yung makakagawa mga kababayan. And then may posisyon na nakalaan po para kay General Torre. So ngayon ituloy pa natin. Kasi yun talaga yung balak. Yun talaga yung gusto na ipagawa. Biruin nyo, no? Mabigat yung posisyon, mabigat yung trabaho. Na siya lang. Yun, isa pa. Mukhang siya lang ang makakapagtrabaho nun. Biruin nyo mga kababayan yan, napakaliwanag na niya, no? Alam nyo kasi kanina, nung nagla-live tayo, nung after nung live natin kanina, may mga nagsasabi sa atin, fake news daw, wala daw katotohanan yung sinasabi natin, talagang hindi daw ipinaglaban ni PBBM, etong si General Torre. Alam nyo kasi ganito lang yan Gaya nga po nung sabi ko, hindi basta nagdi-decide ang presidente. Tandaan nyo po yan mga kababayan, si PBBM bilang isang mamamayang Pilipino, malaking tiwala natin sa presidente po natin. Kasi unang-una tayo naglukluk dyan Sinuportahan natin yan, tayong lahat, sinuportahan natin yan noong 2022 presidential election. Kasi nga, alam natin na makakapag-desisyon siya ng tama at may kakayanan siya mga kababayan na patakbuhin ang gobyerno ng Pilipinas at tulungan ang mamamayang Pilipino. So ngayon, sa tingin nyo pababayaan ni PBBM si General Torre na isa sa mga alas po niya at si General Torre na sinusuportahan ng napakarami nating kababayang Pilipino dahil sa mga nagawa niya at napagtagumpayan po niya? At saka alam nyo mga kababayan, nung panahon na binabatikos ng mga DD-shit, eto pong si PBBM, si General Torre ang sumasalag niyan. At saka itong sina Attorney Claire Castro at yung iba pa na tapat sa Pangulo. So ngayon kung titingnan nyo din mga kababayan, nung panahon na walang makahuli kay Kibulok at dito kay dating Pangulong Duterte, sino ba ang tumayo at nanindigan at naglakas ng loob na banggain etong mga untouchable na ito? Siyempre, si General Torre. Kaya nga unang-una mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, hindi basta nagdi-decide ang presidente na ikakawalang gana ng mga kababayang Pilipino po natin. So kung titingnan nyo, ayon po kay Attorney Claire Castro, may nakalaan na mabigat na trabaho para po kay General Torre. At kaya po nawala mga kababayan sa madaling salita itong si General Torre bilang PNP chief kasi merong isang bagay na tanging si General Torre lang yung makakagawa. Kasi alam naman po natin mga kababayan yung kalidad ni General Torre. Talagang siya lamang po yung makakagawa kung anuman yung mabigat na bagay na
nakaata sa kanya or mission po niya. Kasi hindi naman siya pagkakatiwalaan ni PBBM kung alam ni PBBM na hindi kaya ni General Torre yung trabaho. So ngayon ituloy pa natin. Diba? Yun kasi yun nasa plano ng Pangulo. Grabe, I believe PBBM sa plan. Yes. Sabi ni Dina. Yeah, oo. Siguro ganito na lang mga ka-clear. As much as we feel confused and angry, I trust that the President's prerogative. Yes, kailangan nating magtiwala sa Pangulo kasi hindi niya to gagawin kung hindi ito yung nararapat. Tama. Tama mga kababayan. Kasi alam nyo si PBBM, kung ano yung nakabubuti para sa nakakarami, yun po yung ginagawa niya. And then hindi ba kayo nagtataka mga kababayan? Sige, ipagpalagay natin. Kung hindi man si General Torre ang ilagay doon po sa NBI o kaya sa DPWH, mas may mahalagang plano pa ang presidente para po kay General Torre. Kaya nga sinasabi dito ni Atty. Claire Castro na sana tanggapin ni General Torre yung iniaalok sa kanya mga kababayan or trabaho na iaatas po sa kanya. Kasi mabigat nga yung trabaho at tanging si General Torre daw yung makakagawa. Kasi kung titingnan nyo sa NBI, mabigat din naman yung trabaho. Actually, sa mga darating na panahon, sobrang magiging mabigat nga yung trabaho ng NBI mga kababayan kung sakaling maging NBI director siya. And then sa DPWH naman, kung sakaling siya yung italaga bilang secretary ng DPWH mga kababayan, mabigat din yung trabaho po niya sa DPWH bilang secretary mga kababayan. Bakit natin nasabi? Kung titingnan ninyo, marami sa mga kababayan Pilipino po natin nag-a-assume na dapat si General Torre na lang daw ang ilagay sa DPWH. Bakit? Kung titingnan ninyo, yung sinasabi ni Atty. Palsis, ayon po dito sa Abante TNT, tunay na tabloidista, sabi po dito, Torre pwedeng DPWH Secretary. Ayon po kay Atty. Palsis, bakit niya nasabi mga kababayan? Eto, ipagpatuloy pa natin. Sabi dito, para kay Atty. Jesus Palsis, nararapat na italaga bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways, DPWH, si dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Bakit daw? Sa isang post sa Twitter or X, dating Twitter, iginiit ni Palsis na napatunayan na ni Torre ang kanyang kakayahan bilang isang disiplinado, hands-on at no-nonsense leader, lalo na sa mga sensitibong operasyon gaya ng pag-aresto kina Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa niya, makakatulong si Torre sa pagsugpo ng katiwalian sa mga proyektong may kaugnayan sa flood control at iba pang infrastructure program na madalas masangkot sa anomalya dahil sa hands-on approach nito. Aniya, ang estilo ni Torre sa fieldwork ay swak sa pangangailangan ng DPWH. So ngayon kung titingnan nyo, kung mapalagay man si General Torre, ipagpalagay natin sa NBI mga kababayan, mabigat din yung magiging trabaho po niya. Kung dito naman sa DPWH mga kababayan, magiging mabigat din yung trabaho niya kasi susugpuin niya yung katiwalian dyan po sa departamentong yan. Kaya nga sa totoo lang, hindi pwede mga kababayan na pabayaan ng presidente etong si General Torre, lalo na at marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang umaasa. Ang umaasa po dito kay General Torre dahil nga sa magandang nagawa po nito. So ngayon ituloy pa natin dito kay Atty. Claire Castro na video. At may isang ipapagawa kay General Torre na mabigat. Oh. Hindi biro yung trabaho na iaatang sa kanya. Di ba mga kababayan? Yan ba yung pagkaka-aresto kay Bato? Hindi, charot lang. Kasi mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kung sakali mapalagay siya bilang director ng NBI, gaya nga ng lagi kong sinasabi kanina doon sa live natin, hindi naman basihan yung pagiging abogado para maging director ka ng NBI. Yung experience pa lang ni General Torre mga kababayan, kung pagbabasihan po natin, swak na swak siya bilang director ng NBI. Aanhin natin yung abogado mga kababayan, aanhin natin yung magaling na abogado or batikan kung kurap naman. Mga kababayan, di mas mabuti pa yung hindi abogado na talagang may magagawa at may mapapatunayan. So ngayon, kung titingnan nyo, ayon po dito mga kababayan,
kay Attorney Clark Castro, may mabigat na trabaho na naka-assign kay General Torre. Kaya yung mga nagagalit dyan, mga nag-aalala dyan, sana unawain nyo muna yung mga sitwasyon, unawain nyo muna yung mga nababasa at napapanood yung balita bago sana kayo mag-react. Ano po, ituloy pa natin. Ba? Good morning, good evening po, sabi ni Goody. Bumalik ang tiwala ko sa kapulisan dahil lang kay General Torre. Bakit sinibak si Torre na isang magaling na magtrabaho? Watching from Zurich, Switzerland. Well, anyway, Goody, ganito. Alam nyo, may nabalitaan pa nga ako mga kababayan. Wait lang ha, interrupt lang natin yung live ni Attorney Claire. Sabi kasi dito may nag-comment. Yan ang magiging chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission. Alam nyo, 'di ba sinasabi nung iba, naglabas daw ng order etong si PBBM na buwagin yung PAC, mga kababayan, na kumokontra do sa mga corruption. Kung titingnan nyo, yung mga flood control project, mga kababayan, kahit hindi pa naglalabas ng order si Presidente para buwagin yung nag-iimbestiga sa mga korupsyon dito sa ating bansa. Nung mga panahon nga na hindi pa Presidente si PBBM, talamak na yung korupsyon May nagawa ba sila? Naiimbestigahan ba nila yon? Kaya sana yung iba, wag nilang sabihin na sinadya ng Presidenteng tanggalin yon para mamayagpag yung korupsyon dito sa ating bansa. Dahil kung matatandaan nyo, wala pa lang si PBBM, hindi pa Presidente si PBBM, talamak na po ang korupsyon dito sa ating bansa kahit nung panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Kaya sana, wag nating ipahid lahat ng mga maling ginawa ng panahon ng administrasyon ni Digong sa administrasyon ni PBBM kasi napakalaki po ng pagkakaiba po nila. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Let's give General Nartates the chance, di ba? Total matagal naman din siya. Tama. Bigay din natin yung trust kay General Nartates. Gawin ang trabaho niya. Sabi ko nga, ang wish ko nga, higitan niya pa. Tama. Close daw, inamin naman ni Senator Amy, na close siya kay Nartates, naging PD daw niya. Di ba? Nung governor yata siya. Provincial director. Pero, dapat si General Nartates, ang loyalty niya ngayon sa bayan, sa konstitusyon. Tama. Di ba? BBM should explain this. Good morning, Attorney Claire. Watching you from New Jersey, USA. Si Patty Butch. Thank you. So, ito ulit. Teka, sige, sundan pa natin sa sabi ni Secretary John Vic. Ito, medyo mahina na yan, mga kababayan. Pero, isa lang yung maliwanag dito. Ayon po kay Attorney Clark Castro, may mabigat na trabaho na nakaatas kay General Torre, kaya po siya nawala sa PNP bilang PNP chief. Siguro, mga kababayan, gaya nga po ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo kanina, marami mga darating na mga mabibigat na issue sa mga darating na buwan o darating na taon, mga kababayan. Isa na po dyan, siguro yung pagkaka-aresto dun sa mga kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa extrajudicial killings. Dahil nga kung titingnan ninyo, mga kababayan, nung panahon po na inaresto itong si dating Pangulong Duterte, alam naman po natin kung sino yung nanindigan para arestuhin po siya. At saka itong si Nakibulok. So ngayon, dun sa mga susunod na maaaresto kung sakali maglabas ng arrest warrant ang ICC, possible, mga kababayan, na baka si General Torre din ang maatasan doon. Posible, mga kababayan, na baka si General Torre din ang maatasan para arestuhin yung mga kasabwat ni Digong. Kaya nga ang nakikita ko dito, mga kababayan, siguro, bukod pa dyan, etong mga issue ng flood control, yung mga makukulong dyan, yung mga hahantingin dyan, siguro baka si General Torre din yung maatasan dyan. Kaya sobrang bigat, kung tutuusin, nang nakaata sa balikat ni General Torre. Kasi siguro, siya lang yung nakikita ng presidente na pwede niyang pagkatiwalaan pagdating dito sa mga ganitong klase ng operasyon o trabaho. Kasi nga, itong si General Torre, bukod sa may paninindigan, ay may dibdib po talaga ito para banggain yung mga pader na yan. Ano po? So anyway, kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po sa sinabing yan ni Attorney Clark Castro? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin.